Pinalaya sa sariling pamamahay habang naghihingalo ang ina. Habang nagkakasayahan ang pamilya Salcedo sa kanilang maranyang piging, itinaboy si Lunaria sa gitna ng walang awang buhos ng ulan nang walang ni isang kusing. Basura ka lang na pinulot namin, ang malutong na sumbat ng kanyang biyanan habang nakangisi ang babaeng ipapalit sa kanya. Ngunit mula sa putika ng pagdurusa, babangon siya para bawiin ang dangal na ninakaw sa kanya. Handa na ba silang harapin ang kanyang pagbabalik? Magnanakaw! Huwag mo akong gawing tang-alo, Naria. Nanghihingi ka ng pera para sa ospital ng nanay mong hampas lupa. O gusto mo lang nakawin ang pondo ng pamilyang ito para ibigay sa mga kauri mong patay gutom sa squatter? Ang talim ng mga salitang iyon ay tila isang patalim na direktang ibinaon sa dibdib ni Lunaria. Wala siyang kakayahang sumagot nang dumapo ang isang napakalutong na sampal sa kanyang pisngi. Ang puwersa ng kamay ni Doña Beatriz ay nagpabagsak sa kanya sa malamig at matigas na sahig na marmol ng engrandeng kusina. Ang lasa ng kalawang na nagmula sa sarili niyang dugo ay gumapang sa kanyang dila. Ngunit hindi iyon alintana ng kanyang otak na kasalukuyang binabalot ng matinding pagmamakaawa at takot. Sa ibaba, kung saan siya nakaluhod na parang isang hamak na alipin, ay ang nakakalat na basahan na may mansa ng pulang alak. Ang alak na iyon ay sinadyang itapon ni Clara. Ilang minuto lang ang nakalilipas sa kalagitnaan ng piging. Nakasuot pa rin si Lunaria ng manipis at basang uniforme ng kasambahay. Tumutulo ang pawis at luha, habang sa labas ng kusinang iyon ay nagkakasiyahan ang mga matataas na bisita ng pamilya Salcedo para sa kanilang anibersaryo. Siya ang legal na asawa ni Javier, ang tagapagmana ng pamilya. Ngunit sa gabing ito ng karangyaan, siya ang tagalinis ng dumi na sinadya ng babaeng nais ipalit sa kanya. Iginiit niya ang kanyang mga palad sa sahig, pilit na iniaangat ang sariling bigat. Namamanhid ang kanyang mga tuhod, ngunit gumapang siya palapit sa laylayan ng mamahaling bestida ng kanyang biyenan. Namamasa ang kanyang mga mata habang nagmamakaawa. Ma'am, parang awa niyo na po. Naghihingalo si inay sa klinika. Wala na po akong ibang malalapitan. Kahit barya lang po para makabili ng gamot, pangako babayaran ko habang buhay ang utang na loob ko sa inyo. Huwag niyo lang pong hayaang mamatay ang nanay ko. Ang paghingi niya ng tulong ay sinalubong lamang ng isang nakapandidiring tingin mula sa matanda. Inilayo ni Doña Beatriz ang kanyang paa na tila nakatapak ng isang nakakadiring insekto. Sa pagkakataong yon, isang pamilyar na anino ang humakbang papasok sa kusina. Napatingala si Lunaria at nakita niya ang kanyang asawang si Javier. Matikas ito sa kanyang itim na suit, ang buhok ay maayos na nakasuklay at ang pabango nito ay umaalingaw-ngaw sa hangin na tila sumusumbat sa amoy ng pawis at kusina na bumabalot kay Lunaria. Pilit na inabot ni Lunaria ang sapatos ng kanyang asawa. Javier! Javier, tulungan mo ako! Si inay, kailangan ko siyang makita. Baka ito na ang huli naming pagkikita. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ang tinig niya ay basag at nauubusan na ng hininga. Ngunit hindi man lang ibinaba ni Javier ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ng kanyang asawa. Ang atensyon ng lalaki ay nakatuon sa pintuan kung saan nakatayo si Clara na nakangiti ng inosente habang nakabalot sa isang mamahaling pashmina. Lumapit si Javier sa isang lalagyan malapit sa pinto at kumuha ng isang malaking itim na payong. Binuksan niya ito upang salubungin si Clara. Pinoprotektahan ang babae mula sa pagbuhos ng bagyo sa labas habang iniiwan ang kanyang sariling asawa na naghihingalo sa sakit ng damdamin sa sahig. Kaladkarin niyo yan palabas. Ang malamig na utos ni Doña Beatriz sa mga gwardiya na agad na sumunod. At ikaw, wag na wag kang babalik sa pamamahay na ito hanggat hindi mo natututunan kung saan ang tamang lugar ng isang basurang tulad mo. Bago pa man makapanlaban si Lunaria, ang magkabilang braso niya ay hinawakan ng mga lalaki at kinaladkad siya papalabas ng mansyon.
Ang mabigat na pintuang bakal ng bauran ay sumara, nag-iwan ng isang malakas at matunog na pahiwatig na ang kanyang buhay sa palasyong iyon ay tapos na. Bumagsak ang buong katawan ni Lunaria sa maputik na kalsada. Ang walang awang pagbagsak ng ulan ay mabilis na bumasa sa kanyang manipis na damit, tumatagos ang lamig hanggang sa kanyang mga buto. Wala siyang pera, wala siyang payong, wala siyang sapin sa paa matapos maiwan ang kanyang tsinelas sa loob ng mansyon. Ngunit ang kaisa-isang bagay na nasa isip niya ay ang muka ng kanyang ina. Pilit siyang tumayo, hinahayaan ang lamig na maging manhid sa kanyang balat at nagsimulang tumakbo. Ang mga ilaw ng malalaking mansyon ay unti-unting napalitan ng dilim ng mga eskinita sa squatter. Ang paghinga niya ay tila sinusunog ang kanyang lalamunan sa bawat hakbang sa putikan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, naghahabol ng oras, umaasang hindi pa huli ang lahat. Nang marating niya ang pamilya na tagpitanping barong-barong na gawa sa yero at lumang kahoy, ang hangin sa paligid ay biglang tumahimik. Ang munting liwanag ng kandila na nakapatong sa maliit na bintana ay naghihingalo at tuluyang nawalan ng ningas. Pumasok siya. Nanginginig ang buong kalamnan. Ang amoy ng murang gamot at alikabok ay sumalubong sa kanya. Sa ibabaw ng manipis na banig, nakita niya ang payat na katawan ng kanyang ina na payapang nakahiga. Walang paggalaw sa dibdib nito. Walang pamilyar na boses na sasalubong sa kanyang pagdating. Lumuhod si Lunaria sa tabi ng banig. Inabot niya ang kamay ng kanyang ina. Ang balat nito ay kasing lamig ng yelong matagal nang inabandona. Wala siyang naramdamang pulso. Ang tibok ng puso ng babaeng nag-iisang nagmamahal sa kanya ng totoo, sa mundong ito ay tuluyan ng huminto. Walang paniyak na lumabas sa mga labi ni Lunaria. Ang pinakamasiding sakit ay ang sakit na hindi kayang isigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking tipak ng bato, ang kanyang mga kamay ay nangatog ng labis, at ang paningin niya ay nagdilim dahil sa patuloy na pag-agos ng maiinit na luha na hindi niya mapigilan. Tinanggap niya ang katotohanang huli na siya. Pinatay ng pamilya Salcedo ang huling pagkakataon niyang makapagpaalam. Habang nakayuko sa kawalan, napansin niya ang isang pares ng lumang sapatos na gawa sa tela na nakalagay sa paanan ng banig. Ang sapatos na iyon ay sira na, maraming tahi at kupas ang kulay, kinagamit ng kanyang ina sa araw-araw na pagbebenta sa tindahan. Kinuha ito ni Lunaria gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Niyakap niya ang lumang sapatos ng mahigpit sa kanyang dibdib. Pilit na ibinabahagi ang init ng kanyang sariling katawan sa bagay na iyon. Umaasang sa pamamagitan nito ay maramdaman pa rin niya ang yakap ng kanyang ina. Sa pagyakap na iyon, dumapo ang kanyang paningin sa nakakuyom na kamao ng kanyang ina. Ang mga naninigas na daliri nito ay tila pilit na pinoprotektahan ang isang bagay. Dahan-dahang binuksan ni Lunaria ang palad ng namatay. Sa loob nito ay isang maliit na piraso ng papel, basang-basa ng ulan at putik, na mahigpit na itinago ng kanyang ina hanggang sa huling hininga nito. Tinitigan niya ang papel na iyon habang ang ulan mula sa butas na yero ng kanilang bubong ay patuloy na bumabagsak sa kanyang likuran, pilit na nilulunod ang kanyang kaluluwa sa kalungkutan. Ngunit bago pa man niya mabuklat ang papel, ang patuloy na paghampas ng ulan sa kanyang katawan ay biglang tumigil. Isang malaking anino ang tumakip sa liwanag mula sa labas. Isang malapad na payong ang sumilong sa kanya mula sa hagupit ng bagyo. Isang malaki at mainit na palad ang dahan-dahang dumapo sa kanyang nanginginig na balikat, nag-aalok ng isang tahimik na sandigan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Lunaria, isang malalim, mababa at pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang lamlam ng sikat ng araw ay tila nakikiramay sa isang kabaong na gawa sa pinakamurang kahoy na nakapatong sa gitna ng isang abandonadong kapilya.
Walang magarbong bulaklak, walang mahabang pila ng mga nakikiramay, at higit sa lahat, walang anino ng pamilyang pinaglingkuran ni Lunaria ng buong buhay niya. Ang tanging naroroon ay ang malamig na katotohanan na ulila na siya sa mundo. Ngunit sa likuran ng kanyang nanginginig na balikat, nakatayo ang isang lalaking hindi niya inaasahang mananatili, si Attorney Enzo Villamor. Tahimik nitong inayos ang bayarin sa punerarya nang walang anumang kapalit na hinihingi, isang malaking kaibahan sa pag-ibig na palaging may presyo sa pamilya Salcedo. Pagkatapos ng simpleng libing, bumalik si Lunaria sa kanilang barong-barong. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng lumang kahoy at gamot na nagpapaalala sa kanya ng mga gabing pilit nilalabanan ng kanyang ina ang sakit. Sa isang sulok, nakita niya ang isang kinalawang na lata ng biskwit. Dahan-dahan niya itong binuksan at bumungad sa kanya ang mga nagkalat na barya, mga pisong kinita mula sa pagtitinda ng candy at yosi na matiyagang inipon ng matanda. Subalit ang umagaw sa kanyang atensyon ay ang lukot at basang piraso ng papel na nakuha niya mula sa naninigas na palad ng kanyang ina noong gabi ng bagyo. Maingat niyang pinaghiwalay ang mga tiklok ng basang papel. Isa itong tiket sa loto na may nababasa pang mga numero. Sa likod nito, gamit ang isang kumukupas na tinta ng bolpen, nakaguhit ang mga letrang tila isinulat ng may matinding panginginig. Para sa kalayaan ng anak ko, ang mga salitang iyon ay naging parang mga karayom na paulit-ulit na tumusok sa kanyang mga mata, nagbabanta ng panibagong pag-agos ng luha. Naramdaman niya ang init ng presensya ni Enzo sa kanyang tabi. Kinuha ng lalaki ang kanyang telepono upang hanapin ang opisyal na resulta ng huling bulada. Tahimik na inihambing ang mga numero sa hawak nitong screen, patungo sa lukot na papel sa kamay ng dalaga. Ang pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit na dampa ay tila huminto. Walang salitang lumabas sa bibig ni Enzo. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang napakalalim na pagkabigla nang ibaling niya ang tingin kay Lunaria. Ang tiket na binili mula sa mga baryang pinaghirapan ng isang naghihingalong ina ay tumama ng 120 milyong piso. Walang sigaw ng kagalakan na lumabas mula sa mga labi ni Lunaria. Walang luha ng tuwa. Sa halip, ang kanyang dibdib ay nagtaas baba sa isang mabigat at nag-aapoy na hininga. Ikunuyom niya ang kanyang palad ng napakahigpit. Ibinabaon ang sariling mga kuko sa kanyang balat hanggang sa mapunit ito at magsimulang gumapang ang sariwang dugo mula sa kanyang palad patakip sa lukot na tiket. Ang sakit na pisikal ay walang panamasapot at determinasyong bumabalot na yon sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya ang mahinang babaeng nagmakaawa sa marmol na sahig ng mga Salcedo. Napansin ni Enzo ang pamumula ng kamay ng dalaga. Hindi siya nagpakita ng awa na lalo lamang magpapababa sa pagkatao nito. Sa halip, marahan niyang inabot ang nanginginig na kamao ni Lunaria. Isa-isang pinakawalan ng kanyang mainit at malalaking daliri ang pagkakadiin ng mga kuko ng dalaga mula sa pagkakabao nito sa balat. Kinuha ni Enzo ang kanyang panyo mula sa bulsa at maingat na pinunasan ang sariwang dugo sa palad ni Lunaria. Ang bawat haplos niya ay may dalang paggalang at pag-iingat, tila nagpapahiwatig na handa siyang protektahan ito laban sa kahit anong sakit. Hindi mo na kailangang sakta ng sarili mo, Yasadora. Nandito na ako. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang napakalawak na kwartong balot ng palamuting ginto at sutla, nagising si Javier dahil sa biglaang pag-ilaw ng screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ito nang may pagkaantok at binasa ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kailangan mo na siyang idispatcha. Tapusin mo na ang kasal niyo bago pa maging hadlang ang basurang yan sa mga plano natin. Kumunot ang noo ng lalaki, isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang antok. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Naghahanda para sa isang gawain na matagal na niyang dapat ginawa. Kinaumagahan, ang kapayapaan sa makipot at maputik na eskinita ng squatter ay nabulabog sa pagdating ng isang makintab at itim na sasakyan
na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bumaba mula rito si Javier, nakasuot ng plansadong suit, habang kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pandidiri sa amoy ng paligid na umaabot sa kanyang ilong. Sa kanyang kanang kamay ay isang makapal na brown envelope na naglalaman ng katapusan ng kanilang sumpaan. Ang dokumento ng kalayaan ni Javier ay nakatakdang sumalubong sa mismong papel na magbibigay ng tunay na kapangyarihan sa babaeng minsan niyang itinapon sa putikan. Ang makapal na brown envelope ay marahas na bumagsak sa ibabaw ng marupok na lamesang kahoy, nagpagiwang sa natitirang baso ng malamig na tubig. Nakatayo si Javier sa gitna ng masikip at madilim na barong-barong. Ang kanyang sapatos na kumikinang sa kalinisan ay tila nandidire sa putikang sahig na kanyang tinatapakan. Sa labas ng pintuan, makikita ang figura ni Doña Beatriz na nakatakip ng mamahaling panyo sa kanyang ilong. Hindi man lang nag-abala na itapak ang kanyang mga paa sa loob ng dampa dahil sa matinding pagkasuklam sa amoy ng kahirapan at kamatayan na naiwan doon. Pirmahan mo na yan, Lunaria. Tapusin na natin ang kahibangan na ito. Umalis ka ng mansyon nang walang paalam at gumawa ka ng eskandalo, kaya huwag ka nang umasa na may makukuha ka pang kahit na ano mula sa pamilya ko. Ang mga salita ni Javier ay nagtataglay ng pagmamataas, isang panunumbat na inaasahan niyang magpapaluhod at magmamakaawa sa kanyang asawa. Hinihintay niyang umiyak ito, humingi ng tawad at gumapang pabalik sa kanyang mga paa tulad ng nakagawian nito sa loob ng 5 taon. Ngunit, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Lunaria. Tinitigan niya ang mga pahina ng annulment at waiver of rights na inilatag ng lalaki. Walang natitirang sakit sa kanyang dibdib. Tanging isang napakalalim na guwang ng pagtanggap at panlalamig. Itinaas niya ang kanyang paningin at tiningnan si Javier ng diretsyo sa mga mata. Ang tingin na yon ay hindi naglalaman ng galit, kundi ng isang taong nakatingin sa isang estranjero na walang halaga. Pahiram ng ballpen mo. Kalmado at malamig na utos ng dalaga. Ang himig na ayon ay hindi kailanman narinig ng lalaki mula sa babaeng palaging nakayuko. Kinuha ni Javier ang kanyang mamahaling gintong ballpen mula sa bulsa at iniabot ito ng may bahagyang pag-aalinlangan. Walang pag-aatubili, idiniin ni Lunaria ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat guhit ng tinta sa ilalim ng kanyang pangalan ay sumisimbolo sa pagputol ng tanikala na sumakal sa kanyang pagkatao sa loob ng mahabang panahon. Nang maibalik niya ang ballpen at ang dokumento, ang mukha ni Doña Beatriz sa labas ay nag-iba. Hindi nung matanda na gustuhan ang nakitang katatagan sa babaeng, inaasahan niyang maglulupasay sa iyak sa kanyang harapan. Mabuti naman at alam mo na ang lugar mo. Matalim na wika ni Doña Beatriz, ang matapobreng paningin ay tila sumusuri sa buong dampa. Mabubulok ka sa kahirapang ito hanggang sa mamatay ka dahil yan ang nararapat sa mga walang utang na loob na sinubukan naming iahon mula sa putikan. Tiningnan ni Lunaria ang matanda nang may nakapanging ilabot na kapayapaan. Wala siyang ibinalik na sumpa o panunungayaw. Ang kanyang tinig ay tahimik, ngunit nag-iiwan ng bigat sa hangin. Sana po ay huwag kayong maligaw sa sarili ninyong palasyo, Doña Beatriz. Bago tuluyang tumalikod at makaalis ang mag-ina dahil sa inis, dahan-dahang hinawakan ni Lunaria ang manipis at murang singsing sa kanyang daliri. Ito ang singsing na binili ni Javier sa isang murang plaza noong sila ay nagsisimula pa lamang, isang piraso ng metal na itinuring niyang pinakamahalagang yaman sa mundo, ngunit naging patunay ng kanyang pagkaalipin. Hinila niya ito palabas, nag-iwan ng isang maputlang marka sa kanyang balat na matagal nitong binalot. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng natitirang kopya ng pinirmahang dokumento sa lamesa. Ito na ang huling bakas ng kanyang pagiging isang Salcedo. Inabandona niya ang pangako ng pag-ibig na matagal nang naging isang malupit na kasinungalingan. Habang abala ang pamilya Salcedo sa pagdiriwang ng kanilang inaakalang tagumpay laban sa isang hamak na asawa, sa isang tagong VIP room ng isang eksklusibong kapehan sa kabilang bahagi ng lungsod, tahimik na nakaupo si Clara
kaharap ang isang mataas na opisyal ng bangko. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng pulang cutics ay marahang nantulak ng isang manipis na folder. Sa loob nito ay mga kopya ng titulo at confidential na shares ng pamilyang Salcedo. Ang ngiti ni Clara ay naglalaman ng isang maitim na lihim, maagang nagpaplanong isanla sa likod ng lahat. Ang kinabukasan ng pamilyang nag-aakalang sila ang may hawak ng mundo. Samantala, ang maaliwalas na hangin ng umaga ay sumalubong kay Lunaria nang siya ay lumabas mula sa masikip na eskinita ng kanyang nakaraan. Bitbit lamang niya ang isang lumang sako bag na naglalaman ng iilang damit. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Attorney Enzo, ang lalaking naging tahimik niyang kalasag mula pa noong gabi ng bagyo, tila isang aninong handang saluhin ang lahat ng bigat na hindi niya kayang dalhin. Huminto sila sa tapat ng pinakamalaking gusali ng bangko sa buong probinsya ng Cebu. Ang matataas na salamin ng gusali ay sumasalamin sa anyo ni Lunaria, isang babaeng nawalan ng lahat, ngunit nasa harapan ng pintuang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang mga baga ng hangin ng kalayaan at bagong pag-asa. Tiningnan niya si Enzo na may matibay na pagsuporta at tiwala sa kanyang mga mata. Magsimula na tayo, Attorney Enzo. Ang malalapad na pintuang salamin ng pinakamalaking bangko sa Cebu ay nagbukas ng panibagong yugto para kay Lunaria. Sa loob ng isang eksklusibong silid na balot ng malamig na hangin at pader na gawa sa mamahaling kahoy, pormal na isinagawa ang paglilipat ng 100 at 20 milyong piso sa ilalim ng kanyang pangalan. Walang anumang pagdiriwang o pagmamayabang na naganap. Sa tulong ng masusing paggabay ni Attorney Enzo Villamor, tahimik nilang itinatatag ang isang sikretong pondo ng pamumuhunan, isang institusyong tatawaging Luz de la Esperanza o Liwanag ng Pag-asa. Ang pondo ay idinisenyo upang kumilos sa anino, malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan. Kahit na kayang-kaya na niyang bumili ng isang magarbong palasyo na hihigit pa sa mansyon ng mga Salcedo, pinili ni Lunaria na umupa ng isang maliit at simpleng apartment. Ang mga dingding nito ay pininturahan ng payapang kulay puti. Ang mga bintana ay nagpapapasok ng mainit na sikat ng araw. At higit sa lahat, ang lugar na iyon ay kanya. Pagsapit ng dapitapon, siya mismo ang naghiwa ng mga sariwang gulay at nagluto ng sarili niyang hapunan. Ang singaw ng mainit na sinaing at ang amoy ng piniritong isda ay pumuno sa kusina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, umupo siya sa hapagkainan ng mang-isa. Walang nanggagalaiting boses ng isang biyenan na pumupuna sa kanyang bawat galaw. At walang malamig na pagbalewala ng isang asawa. Ang bawat subo niya ng pagkain ay may lasa ng tunay at dalisay na kapayapaan. Kinabukasan, sa loob ng kanyang maliit na kwarto, inalis niya mula sa kanyang katawan ang mga lumang damit na kupas at may tastas, mga basahan na sumimbolo sa kanyang pagiging alipin. Kinuha niya ang isang simpleng puting bestida, ang kauna-unahang regalong ibinili niya para sa sarili gamit ang sariling pera. Nang maisuot niya ito at humarap sa isang mahabang salamin, tila ba nakita niya ang isang estrangjero? Ang tilang puti ay yumakap sa kanyang baywang, nagpapalitaw sa pino at likas na ganda na matagal ibinaon ng kalungkutan. Isang mainit na butil ng luha ang dahan-dahang umagos mula sa kanyang mata pababa sa kanyang pisingi. Hindi iyon luha ng pangungulila, kundi isang tahimik na pagyakap sa sarili at pasasalamat dahil pinili niyang patuloy na huminga at mabuhay. Naging madalas ang pagbisita ni Enzo sa apartment upang maging guro ni Lunaria sa masalimuot na mundo ng pananalapi. Gabi-gabi, ang maliit na lamesa sa sala ay napupuno ng mga makakapal na ulat sa pananalapi at mga chart ng stock market. Itinuro ng lalaki kung paano basahin ang kahinaan ng mga malalaking kumpanya at kung paano gamitin ang pera bilang isang tahimik na sandata. Sa isang partikular na gabi, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, tuluyang bumigay ang katawan ni Lunaria sa matinding pagod. Bumigat ang kanyang mga talukap hanggang sa tuluyan siyang makatulog,
Nakasubsob ang kanyang mukha sa ibabaw ng mga nakakalat na papeles. Tumigil si Enzo sa kanyang pampapaliwanag nang mapansin ang mahinang pagtaas at pagbaba ng balikat ng dalaga. Dahan-dahan siyang tumayo, inalis ang kanyang makapal na Amerikana at maingat itong ipinatong sa nanginginig na likuran ni Lunaria upang pigilan ang lamig ng gabi. Nang yumuko siya, nahagip ng kanyang paningin ang isang malapad at kupas na peklat ng paso sa braso ng dalaga. Isang malupit na alaala, noong sa pilitan siyang pinagluto ng magarbong putahe para sa mga Salcedo, kahit na umaapaw ang kumukulong mantika. Naramdaman ni Enzo ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Dahan-dahang idinampi ng lalaki ang dulo ng kanyang maiinit na daliri sa ibabaw ng peklat. Isang haplos na walang halong mali siya, kundi puno ng pagnanasang burahin ang lahat ng sakit na dinanas nito. Nang gumalaw ng bahagya si Lunaria sa kanyang pagkakatulog, mabilis ngunit banayad na lumayo si Enzo. Pinapanatili ang pader ng matinding respeto sa pagitan nilang dalawa. Habang tahimik na nagpapagaling ang kaluluwa ni Lunaria, sa labas ng kanyang maliit na mundo ay may isang malaking unos na nagsisimulang mabuo. Sa mga digital na screen ng merkado, patuloy ang pagbulusok ng mga pulang linya na nagrerepresenta sa kumpanya ng mga Salcedo. May isang hindi kilalang puwersa, isang anino sa merkado, na agresibong nagbebenta ng kanilang mga shares upang sadyang pabagsakin ang halaga ng pamilya, isang lihim na gumagapang na tila lason sa kanilang yaman. Kinabukasan, ang maaliwalas na umaga ni Lunaria ay sinalubong ng isang mabigat na presensya. Pumasok si Enzo sa kanyang apartment, bitbit ang isang makapal at pulang folder. Ang seryosong ekspresyon ng lalaki ay nagpapahiwatig ng isang balitang magbabago sa takbo ng lahat. Inilapag ni Enzo ang folder sa ibabaw ng lamesa kung saan nakatatak ang pamilyar at mapagmataas na logo ng mga Salcedo. Lunaria. Ang Salcedo Group ay naghay ng isang malaking aplikasyon para sa emergency loan sa ilalim ng iyong pondo. Nauubusan na sila ng pera at desperado na silang makahanap ng sasalo sa papalubog nilang kumpanya. Tinitigan ni Lunaria ang pulang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlamig habang ang mga alaala ng gabing itinaboy siya sa ulan ay muling nabuhay. Ang nakaraan ay kusang kumatok sa kanyang pintuan at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng susi. Sa kabila ng unti-unting pagguho ng kanilang kumpanya, itinuloy pa rin ni Javier at Clara ang kanilang kasal sa isang marangyang simbahan. Si Clara, nakasuot ng isang napakagandang bestida na nagkakahalaga ng ₱250,000, ay numingiti ng matamis sa bawat kamerang nakatutok sa kanya, habang sa likod ng kanyang ngiti ay ang mga singil sa bulaklak, catering, at damit na hindi pa nababayaran. Ang kasal ay isang napakalaking palabas upang pagtakpan ang lumalaking butas sa pananalapi ng pamilya Salcedo. Ang buong seremonya ay tila isang desperadong pagpapakitang tao na nagpapakita ng isang yaman na matagal nang nawala sa kanila. Habang ang bagong kasal ay nagdiriwang, si Doña Beatriz naman ay abala sa pagpapayabong ng lason na sisira sa kanilang sariling pundasyon. Sa isang pribadong pagpupulong kasama ang kanyang mga mayayamang kaibigan, ipinagmalaki niya ang isang bagong proyekto sa real estate na pinasok ng kanilang pamilya, isang marangyang kondominium sa Mactan na ipinangako sa kanya na isang mapanlinlang na negosyante. Itinaya niya ang huling likidong pondo ng Salcedo Group sa proyektong ito nang walang sapat na pagsusuri, bulag sa ideya na ito ang muling mag-aangat sa kanilang pangalan sa lipunan. Ang kanyang pagmamataas at pagkauhaw sa paghanga ay nagtulak sa kanya na magdesisyon ng padalos-dalos, hindi alintana ang panganib na dala nito. Paglipas ng mga linggo, ang kislap ng bagong kasal ay mabilis na naglaho. Inaasahan ni Clara na mamumuhay siya na parang isang reyna. Ngunit nadatna niya ang isang mansyon na walang kasambahay dahil sa kakulangan ng pondo upang paswelduhin sila. Ang sahig na marmol ay puno na ng alikabok at ang malawak na hardin ay nagsisimula ng maging parang isang gubat. Sa isang umaga, nagkaroon ng matinding pantatalo sa pagitan ng mambiyenan. Bakit hindi ka man lang magluto, Clara? Hindi ka naman baldado para maghintay na lang na may magsilbi sa'yo?
Ang inis na sigaw ni Doña Beatriz na namumutla sa gutom. Hindi ako pinakasala ni Javier para maging alila ninyo. Kung gusto ninyo ng tagaluto, sana hindi ninyo pinalayas ang hampas lupang si Lunaria. Matalas na sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isipan ni Doña Beatriz ang anino ng kanyang dating manugang, ang babaeng palaging nakahanda ang mainit na kape sa umaga, ang babaeng tahimik na naglilinis ng buong bahay, at ang babaeng tinitiis ang lahat ng kanyang pang-aalipusta nang walang anumang reklamo. Pabilis na iwinaksi ng matanda ang alaala, pilit na ikinukubli ang katotohanan na mas may pakinabang pa ang basurang itinapon niya kaysa sa mamahaling porselana na ipinalit dito. Isang hapon, ang huling dagok ay bumagsak. Ang proyektong real estate na ipinagmamalaki ni Doña Beatriz ay nabunyag na isang malaking scam. Naglaho ang negosyante kasama ang milyon-milyong pisong ipinuhunan ng pamilya. Kasabay nito, ang lahat ng mga bangkong dati nilang kaalyado ay sabay-sabay na nag-freeze ng kanilang mga account dahil sa mga utang na hindi nababayaran. Nagsimulang gumuho ang imperyo ng Salcedo hindi dahil sa atake mula sa labas, kundi dahil sa sarili nilang kasakiman. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong email ang kumalat sa loob ng kumpanya at umabot hanggang sa media. Naglalaman ito ng mga patunay ng pagmamanipula sa mga libro ng kumpanya, mga pekeng ulat upang pagtakpan ang kanilang pagkalugi. Ang pagtagas ng impormasyon na ito ang naging huling pako sa kanilang kabaong. Biglang tumawag ang lahat ng kanilang mga akreedor, humihingi ng agarang bayad. Nataranta si Javier. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, nagmamakaawa para sa pinansyal na tulong. Ngunit ang mga taong dati ay nakikipag-unahan upang makipagkamay sa kanya ay bigla na lang siyang tinalikuran. Ang kanyang telepono ay puno ng mga hindi sinasagot na tawag at mga mensahe ng pagtanggi. Sa bawat pagtanggi, mas lalo niyang naramdaman ang lamig at bigat ng pagiging isang talunan. Isang gabi, habang naniisa sa kanyang hapagkainan, nakaharap sa malamig at matigas na karne na siya mismo ang nagluto, biglang may isang pangalan na kusang lumabas sa kanyang mga labi sa gitna ng katahimikan. Isadora? Ang pangalang yon, na dating niyang kinasusuklaman, ay biglang naging tunog ng isang nawalang paraiso. Isang paalala ng init at ginhawang kusang loob ng winasak. Habang papalapit na sa bingit ng kawalan ng pag-asa, tumanggap ng tawag ang kanyang financial director mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at propesyonal. Mayroon pong isang pribadong pondo na handang magpautang sa inyo ng sapat na halaga para mabayaran ang lahat ng inyong mga utang. Ang kailangan lang nilang kapalit ay isang bagay na napakabigat. Ang pag-asa ay muling sumilay sa mga mata ni Javier. Hindi alam na ang kamay na nag-aalok ng tulong ay ang mismong kamay na hihila sa kanila pababa sa pinakamalalim na hukay. Sa gitna ng apartment ni Lunaria, nakalatag sa ibabaw ng lamesa ang mga papeles ng aplikasyon para sa loan mula sa Salcedo Group. Ang mga mata niya ay sinundan ang bawat letra, bawat numero, bawat detalye ng kahinaan ng imperyo na dati niyang pinaglingkuran. Walang emosyong makikita sa kanyang mukha habang binabasa niya ang mga probisyon, ngunit ang kanyang diwa ay abala sa pagtimbang ng bawat desisyon. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, tumingin siya kay Enzo. Ang kanyang tinig ay malamig at malinaw, tila isang hukom na naglalabas ng sentensya. Attorney Enzo, aprubahan ang loan. Ngunit may isang kondisyon. Ang collateral na kailangan ko ay ang titulo ng lupa at ang buong pagmamay-ari ng kanilang mansyon. Gusto ko ang bahay na iyon. Ang lalaki ay tumango. Nauunawaan ang bigat ng bawat salita ni Lunaria. Hindi na ito simpleng negosyo para sa kanya. Ito ay isang bagay na mas malalim pa sa pera, isang pagbawi sa dangal na tinapaktapakan sa mismong lugar na iyon.
Isinara ni Enzo ang folder, handang isakatuparan ang bawat utos ng babaeng nasa harapan niya. Nang sumapit ang hapon, ang kalangitan sa Cebu ay bumalot sa makapal at kulay-abong ulap. Ang malakas na bugso ng hangin ay nagpababa sa temperatura ng paligid. Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa bintana ni Lunaria, unti-unting lumalakas at nagiging parang isang napakalaking palakpak ng kamay na pilit sumusubok sa tibay ng salamin. Ang mga kidlat ay sunod-sunod na gumuhit sa madilim na kalangitan at ang pagtama ng kidlat na sinundan ng malakas na pagyanig sa mga pader ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Ang matinding pagbagsak ng ulan at ang marahas na pagliwanag ng kidlat ay nagbalik kay Lunaria sa mga alaala ng gabing siya ay itinapon sa kalsada. Ang kanyang dibdib ay sumikip, nahihirapan siyang huminga, at ang lamig ng paligid ay unti-unting gumapang sa kanyang mga ugat, nagpapahiwatig ng paghawi ng mga nakaraang sakit. Naramdaman niya ang pagkabalisa, ang matinding pagkalungkot, at ang takot na muling maiwan na mag-isa sa gitna ng unos. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng hindi niya mapigilan. Sa kabila ng matinding ulan, narating ni Enzo ang apartment ni Lunaria. Nang pumasok siya, nakita niya ang dalaga na nakaupo sa isang sulok na kayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay blangko. Hindi siya agad lumapit. Sa halip, marahan siyang umupo sa sahig, pinapanatili ang isang ligtas na distansya. Ang kanyang tinig ay tahimik at malalim. Tila isang himig na pinapawi ang sakit. Sinimula niyang awitin ang isang lumang kundiman ng mga Visayan, isang kanta ng pag-asa at pag-ibig. Ang bawat nota ay tila ginawa upang balutin si Lunaria ng kapayapaan. Unti-unting bumalik sa kanyang diwa si Lunaria. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang pagkalma. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaang ang banayad na himig ay pumasok sa kanyang kaluluwa. Ang init ng katawan ni Enzo sa kanyang tabi, kahit na may distansya, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Dahan-dahan, itinulak niya ang kanyang sarili palapit sa lalaki, hanggang sa maramdaman niya ang matatag na balikat nito. Inilapag niya ang kanyang ulo doon, hinahayaan ang bawat kaba ng puso ni Enzo na maging ritmo ng kanyang sariling paghinga. "Ligtas ka na dito, Isadora." Ang mahinang bulong ni Enzo, ang kanyang tinig ay tila isang payong na sumilong sa dalaga mula sa lahat ng unos sa labas. Kasabay ng panandaliang paghahanap ni Lunaria ng kapayapaan, sa hindi kalayuan, nagmamaneho si Javier sa isang basang kalye. Naghahanap siya ng murang tindahan ng alak upang lunurin ang kanyang mga problema. Hindi niya napansin ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa tapat ng isang maliit na apartment building. Nang lumingon siya, nakita niya ang figura ng isang babaeng nakayuko sa balikat ng isang lalaki. Ang silhouette ay pamilyar. Ang buhok, ang tindig, sa isang iglap inakala niya na si Lunaria iyon. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Iniisip na dahil lamang sa matinding stress, kaya siya nagkakaroon ng mga halusinasyon. Imposible. Nakakulong yan sa kahirapan. Bulong niya sa sarili habang patuloy siyang nagmamaneho. Sa loob ng apartment, naramdaman ni Lunaria ang ginhawa. Ngunit hindi nagtagal. Muling may kumatok na balita. Kinaumagahan, matapos ang masusing pagrepaso sa kontrata ng loan, napansin ni Enzo ang isang malaking butas. Isang probisyon ang nagsasaad na ang anumang pagkaantala sa pagbabayad ng interes ay automatikong magpapataas ng halaga ng utang ng 2 beses. Isang nakakalito at mapanlinlang na sugnay na hindi man lang napansin ng mga abogado ng Salcedo sa kanilang pagmamadali at pagiging desperado. Ito ay tila isang bomba na nakatago sa ilalim ng kanilang pirma. Hindi nagtagal, tinawagan ni Javier ang kanyang ina. "Ma, okay na. Pumirma na sila sa loan. May pera na tayo para mabayaran ang lahat. Makakahinga na tayo." Ang tinig ni Javier ay puno ng pag-asa.
isang pag-asang hindi niya alam na magiging lason sa kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Doña Beatriz ang telepono at dumiretso sa kanyang lawyer. Pumirma na kami sa kontrata ng pautang. Mababayaran din natin ito sa susunod na buwan. Tayo ang mga Salcedo. Ang kanyang pagmamataas ay nagtakip sa kanyang mga mata. Hindi niya nakita na ang kanyang pirma ay hindi lang sa isang kasunduan, kundi sa isang matinding bitag na kanyang pinapasok. Nakarating ang araw ng takdang pagbabayad. Ang buong pamilya Salcedo ay nababalot ng matinding pagkabahala. Ngunit pilit nilang itinatago sa likod ng mga pekeng ngiti. Ang kumpanya na dating bumubulusok sa yaman ay nanatiling walang kita at ang mga utang na naipon ay umabot na sa napakalaking halaga. Sa loob ng marangyang mansyon, ang bawat sulok ay tila nagtatago ng isang pasanin, isang nakabaon na pangamba na anumang oras ay maaaring sumambulat. Napilitan si Javier na ibenta ang kanyang koleksyon ng mga mamahaling sports car at mga relo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa isang pribadong auction, nakatayo siya sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkapahiya habang nakikita niya ang kanyang mga paboritong pag-aari na ipinagbibili sa napakamurang halaga. Ang mga mata ng mga dati niyang kaibigan ay naglalaman ng pagkaawa at panunuya, mga tingin na tila tumutusok sa kanyang pagkalalaki. Hindi niya kayang harapin ang mga ito. Ang bawat benta ay tila isang patalim na tumatarak sa kanyang pagkatao, nagpapahiwatig ng kanyang pagbagsak. Sa kabilang banda, si Clara, na matagal ng abala sa paggastos ng pera na hindi naman sa kanya, ay natuklasan ang matinding pagkalugi ng pamilya Salcedo. Isang umaga, habang nag-iisip kung paano makatakas sa nalalapit na pagkalugi, lihim niyang binuksan ang matanda at malaking safe sa kwarto ni Javier. Walang pag-aatubili. Kinuha niya ang lahat ng alahas at salaping natitira roon, inilalagay ang mga ito sa isang malaking maleta. Nag-iwan lamang siya ng isang sulat para kay Javier, na naglalaman ng mga salitang puno ng pang-aalipusta at pagkutsa sa pagkalalaki nito. Wala kang silbi, palamunin ka lang ng nanay mo. Ang mga salitang iyon ay tila mas matalim pa sa anumang sundang, tumarak sa puso ni Javier. Nang matuklasan ni Doña Beatriz ang walang lamang safe at ang sulat na iniiwan ni Clara, bigla siyang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla at galit. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at nahihirapan siya. Tila ba may nagbara sa kanyang lalamunan? Ang kanyang kamay ay nanginginig na humawak sa kanyang dibdib habang ang matinding pagkahilo ay umakyat sa kanyang ulo. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang personal na doktor. Ngunit ang kanyang telepono ay na-disconnect na dahil sa hindi nabayarang bills. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng kapangyarihan sa kauna-unang pagkakataon, isang bagay na kailanman ay hindi niya naranasan. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa telepono ni Doña Beatriz. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ni Clara, ngunit nang sagutin niya, walang salitang lumabas. Tanging isang serye lamang ng tawa na nagpapahiwatig ng matinding pangungutya at paghamak ang pumuno sa kabilang linya. Ang boses na iyon, na puno ng panunuya, ay tila sumasalubong sa kanyang pagbagsak, nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagkapahiya. Samantala, sa kanyang modernong opisina sa itaas ng isang mataas na gusali, si Lunaria ay tahimik na nakaupo. Nakikinig siya sa bawat detalyeng ibinabahagi ni Enzo tungkol sa unti-unting pagguho ng pamilya Salcedo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon, parang isang malalim na lawa na hindi kayang galawin ng anumang hangin. Ang mga salita ni Enzo ay naglalarawan ng isang pamilyang nawawalan ng lahat, ng pera, ng kapangyarihan, ng dignidad. Hindi niya naramdaman ang pagdiriwang o kagalakan. Tanging isang malalim na paghinga ng pagtanggap sa hustisyang kusang dumating. Nang matapos ang kanyang ulat, inilapag ni Enzo ang isang serye ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Lunaria,
Wala na silang nalalabi. Ang bangko ay nagpadala na ng formal na abiso para sa agarang pagsamsam ng kanilang ari-arian. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng bigat ng katotohanan. Ang deadline para sa huling pagpupulong kasama ang presidente ng Luz de la Esperanza ay sa alas 8 ng umaga bukas. Kung hindi sila makaharap, lahat ng kanilang ari-arian ay automatikong sasamsamin. Ang mga salita ni Enzo ay tila isang relo na dahan-dahang nagbibilang ng nalalabi nilang oras. Tiningnan ni Lunaria ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Ngunit sa loob niya, ang bawat alaala ng nakaraan ay nagbabalik, nagpapaalala sa kanya ng gabi ng walang awang ulan. Sa wakas, ang oras ng pagharap ay dumating na. Dumilim na ang langit nang naglakad si Lunaria sa mga pamilyay na kalsada ng kanyang nakaraan. Bawat hakbang niya ay tila bumalik sa oras, nagpapaalala sa kanya ng bawat sulok kung saan siya minsan ay naglaro, umiyak at nangarap kasama ang kanyang ina. Tinitigan niya ang bakanteng lote kung saan dating nakatayo ang kanilang barong-barong, isang malalim na butas ang naiwan sa kanyang puso. Naglakbay ang kanyang isipan sa tanong, ang lahat ba ng ginagawa niya ngayon ay magpapasaya sa kanyang ina? Ito ba ay tunay na hustisya? O isang matinding paghihiganti lamang na lalong magpapabigat sa kanyang kaluluwa? Ang alaalang iyon ay tila isang balabal na bumabalot sa kanya. Dumating si Enzo. Ang kanyang sasakyan ay huminto sa gilid ng kalsada. Tahimik siyang lumabas at nilapitan ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pangunawa. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Lunaria. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa lamig ng kanyang sariling mga daliri. Hindi niya kailangang magsalita. Sa halip, sinagot niya ang tanong na nakasulat sa mga mata nito. Hindi ito paghihiganti, Isadora. Ito ay hustisya. Binibigyan mo lang sila ng salamin para makita ang sarili nila. Ang lahat ng kapaitan na nararamdaman mo ngayon ay hindi para sa ikasasama mo, kundi para sa kalayaan mo. Ang bawat salita ni Enzo ay nagdulot ng kapayapaan sa kalooban ni Lunaria. Tila tinatanggal ang mabibigat na tanikala na matagal nang gumapos sa kanyang puso. Sa kabila ng lusod, sa mansyon ng mga Salcedo na balot ng dilim at pagkabahala, pilit na inilalabas ni Javier at Doña Beatriz ang kanilang pinakamagagandang kasuotan. Ang mga tela ng kanilang damit ay matagal nang hindi napaplansa at ang mga dumi mula sa nakaraang mga araw ay kitang-kita sa bawat sulok nito. Ngunit pilit pa rin silang nag-aayos. Umaasang maipakita ang kanilang huling dignidad. Hindi sila basta-basta makakagawa ng masama sa atin, Javier. Ang matapang na pahayag ni Doña Beatriz habang pinaplansa ang kanyang lumang blazer. Ang mga mayayaman na gaya nila ay matatakot din. Basta magpakita tayo ng pagmamataas at ilabas ang ating pangalan, susunod sila. Baka gusto lang nilang makilala tayo ng personal para bigyan tayo ng mas malaking pondo. Ang mga salita ng matanda ay puno ng pagmamayabang. Pilit niyang pinaninindigan ang isang katotohanang matagal ng laho. Samantala, sa kanyang apartment, pinili ni Lunaria ang isang itim na power suit. Ang matibay na tela ay pumulupot sa kanyang katawan, nagpapahiwatig ng kanyang bagong lakas at kumpiyansa. Itinaas niya ang kanyang buhok at sa kanyang dibdib, isinabit niya ang isang simpleng ginto na pin na naglalarawan ng isang sampaguita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina, isang simbolo ng kapurihan at pagiging simple. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Ngunit sa loob niya, may isang apoy na nagliliyab, handang harapin ang nakaraan. Bago umalis, binuksan ni Enzo ang isang nakatagong drawer sa kanyang lamesa. Kinuha niya ang isang serye ng mga lumang dokumento. Ang mga pahina nito ay medyo dilaw na sa paglipas ng panahon. Ang mga papel na iyon ay naglalaman ng isang nakaraan, isang lihim ng pamilya Salcedo na matagal nang inilibing, isang bagay na maaring tuluyang magpaguho sa kanilang pamilya. Ibinaba niya ang mga ito sa kanyang briefcase
Alam niyang hindi pa oras para ilabas ang mga ito. Ang itim na kotse ay dahan-dahang gumulong sa mga kalsada ng Cebu. Tinatahak ang daan patungo sa matayog na gusali ng Salcedo Group. Ang sikat ng araw sa umaga ay lumalaban sa malamig na hangin at ang mga matatayog na gusali ay tila nagtatago ng mga kwento ng pagbagsak at pagbangon. Nang makarating sila sa lobby, bumaba si Lunaria mula sa sasakyan. Ang kanyang mga paa ay humakbang ng matatag sa makintab na sahig, ang kanyang anino ay sumusunod sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang pagdating ay tila nagdulot ng isang matinding lamig sa paligid. Sa loob ng boardroom, nakatayo sina Javier at Doña Beatriz sa harap ng isang mahabang lamesa. Ang kanilang mga kamay ay pawisan, ngunit pilit silang naglabas ng mga pilit na ngiti, umaasang masasalubong nila ang isang taong kaya nilang manipulahin. Ang pinto sa harap nila ay dahan-dahang nagsimulang bumukas. Ang bawat sentimetro ng pagbukas nito ay tila isang pagbilang ng segundo. Ang figura ng isang babae ay unti-unting lumitaw sa likod ng malaking pinto. Ang kanyang mga paa ay gumalaw ng matatag. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, habang ang bawat hakbang niya ay tila isang malaking paghatol. Ang malalaki at salamin na pintuan ng boardroom ay unti-unting bumukas. Sa loob, nakatayo sina Javier at Doña Beatriz. Pilit na pinaninindigan ang isang naglahong dignidad. Naghanda sila para salubungin ang isang mayaman, ngunit hindi kilalang negosyante. Ngunit sa halip, ang figura ng isang babae ang lumitaw sa likod ng pintuan. Ang kanyang tindig ay matikas, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang kapangyarihan na hindi nila inasahan. Naglakad si Lunaria pasulong. Ang kanyang mga yapak ay matatag sa makintab na sahig. Sa kanyang likuran ay si Attorney Enzo Villamor, ang kanyang abogado at matibay na kasangga. Ang peking ngiti ni Javier ay naglaho, nanigas ang kanyang mukha. Samantala, si Doña Beatriz ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang kulay dugong labi ay nanginginig sa matinding pagkabigla. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, tila isang bangkay na binuhay muli. Ikaw? Ang mahinang salita na lumabas sa kanyang lalamunan, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Paanong ang isang basurahan na tulad mo? Paanong nakapasok ka rito? Ang kanyang tinig ay tumaas. Puno ng matinding pagkamuhi at panghamak, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Hindi pinansin ni Lunaria ang mga salita ng matanda. Sa halip, marahan niyang inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mahabang lamesa na gawa sa kahoy. Ang paglapag ng folder ay nagdulot ng isang matinding bigat sa hangin. Ang basurahang tinapon ninyo sa ulan, ang may-ari ng buong buhay ninyo ngayon. Ang kalmado at malinaw na pahayag ni Lunaria. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagtaas o pagbaba. Isang tinig na naglalaman ng kapangyarihan at awtoridad. Hindi siya galit. Siya ay kalmado. Isang kalmadong nagtataglay ng matinding kapangyarihan. Ang mga mata ni Javier ay naghanap ng pagmamakaawa, ngunit wala siyang nakita. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkalito at pagkapahiya. Isadora, my love, I'm so sorry. I didn't know. Hinawakan niya ang palda ni Lunaria. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Kasalanan lahat ito ni Mama. Si Mama ang nagtulak sa akin. Naghanap siya ng dahilan ng pwedeng sisihin. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagpapahiwatig lamang ng kanyang matinding kahinaan. Tiningnan ni Lunaria si Javier nang may matinding panlalamig. Tila ba nakatingin siya sa isang insekto na walang halaga? Ang lalaking minsang nangako ng pag-ibig sa kanya ay ngayon ay lumuluhod sa kanyang harapan, naghahanap ng awa. Walang pag-aalinlangan, inalis niya ang mga kamay ni Javier mula sa kanyang palda. Attorney Enzo, isagawa na ang proseso. Utos ni Lunaria. Tigilan na ang lahat ng operasyon, i-freeze ang lahat ng kanilang account at kumpiskahin ang lahat ng ari-arian,
simula sa mansyon. Ang bawat salita niya ay tila isang matinding hampas ng latigo, nagdulot ng matinding sakit sa pamilya Salcedo. Sa matinding galit, tumayo si Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang kamay ay biglang umangat, handang sampalin si Lunaria tulad ng nakagawian niya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis na nahawakan ni Lunaria ang kanyang pulso. Walang puwersa sa paghawak ni Lunaria, ngunit sapat yon upang mapigilan ang kamay ng matanda sa ere. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, walang emosyon, na tila ba walang lakas ang matanda na saktan siya. Dahan-dahang inalis ni Lunaria ang kamay ng matanda mula sa kanyang pulso, isang maliit na galaw na nagpapakita ng isang napakalaking pagbabago sa kanilang dinamika. Humakbang si Lunaria papalayo mula sa nagulantang na Doña Beatriz at nagmamakaawang Javier. Lumabas siya ng boardroom, ang kanyang mga yapak ay matatag at walang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man tuluyang sumara ang pintuan, lumingon siya. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa dalawang taong nakatayo sa gitna ng kanilang pagkalugi. "Pinaayos ko na ang bagong tirahan ninyo," kalmado niyang sinabi. "Isang lugar na pamilyar sa inyo." Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang matinding lamig sa likuran ni na Javier at Doña Beatriz. Tila ba isang huling sumpa na dahan-dahang lumalamon sa kanilang mga kaluluwa. Mabilis na umikot ang gulong ng kapalaran para sa pamilya Salcedo. Sa loob ng ilang oras matapos ang pagpupulong, dumating ang mga pulis at ang mga kinatawan ng bangko sa kanilang mansyon. Ang mamahaling pintuan ay marahas na binuksan at ang mga miyembro ng pamilya ay sa pilitang pinalabas. Wala silang nagawa, kundi ang sundin ang mga utos. Ang lahat ng kanilang ari-arian, ang mga mamahaling muebles, mga antigo, at kahit ang mga palamuting ginto, ay isa-isang nilabas at inilagay sa malalaking truck. Wala silang nagawa, kundi ang mamalimos para sa ilang damit na maaaring bitbitin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkapahiya. Ang malaking itim na van na sumundo kina Javier at Doña Beatriz ay dahan-dahang gumulong sa mga kalsada ng Cebu. Ang bawat sentimetro ng paglalakbay ay tila nagdadala sa kanila papalapit sa isang hindi nila inaasahang destinasyon. Ang mga matatayog na gusali at marangyang komunidad ay unti-unting napalitan ng mga masisikip na eskinita, mga barong-barong na gawa sa yero, at ang amoy ng usok at basura. Nang huminto ang van, bumungad sa kanila ang isang pamilyar na tanawin, ang mismong Huo Chuat kung saan minsan nanirahan si Lunaria at ang kanyang ina. At sa kanilang harapan ay nakatayo ang sira-sirang luma at tagpi-tagping barong-barong, ang mismong dampa na minsan ay pinagkukutaan ng babaeng kanilang itinapon. Hindi ako titira rito. This is nonsense! Ang baho-baho, ang dumi-dumi! Ang sigaw ni Doña Beatriz ay umaling-aungaw sa buong eskinita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkamuhi habang tinititigan ang kapaligiran. Pilit niyang ayaw bumaba. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagkasuklam. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay nakatutok sa kanya, puno ng pagtataka at panunuya. Ang mga tingin na tila sumusuri sa kanyang bawat galaw. Isang matinding kahihiyan ang bumalot kay Doña Beatriz. Si Javier, sa kabilang banda, ay nakatayo sa labas ng dampa. Tuluyang bumagsak ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatingin sa putikang sahig. Tila ba nakikita niya ang kanyang sariling pagbagsak sa bawat butil ng dumi. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan ito. Ang lamig ng hangin ay tumago sa kanyang balat at ang matinding paggutom ay unti-unting lumamon sa kanya. Ang lahat ng ito ay ang parehong sakit na pinaranas niya kay Lunaria noong gabing itinaboy niya ito. Sa hindi kalayuan, sa loob ng isang itim at tinted na sasakyan, tahimik na nakaupo si Lunaria. Inobserbahan niya ang bawat galaw ng pamilya Salcedo, ang kanilang pagkalito, ang kanilang pagkapahiya. Walang ngiti ng tagumpay na lumabas sa kanyang mga labi. Sa halip, isang malalim na paghinga ang lumabas mula sa kanyang bibig.
Tila ba? Nagtatanggal siya ng isang malaking bigat mula sa kanyang puso. Ito ay hindi kagalakan. Ito ay isang pagtanggap sa katotohanang ang hustisya ay hindi palaging nagdadala ng kaligayahan, kundi isang tahimik na kapayapaan. Nang matuklasan ni Doña Beatriz na wala siyang makakain at walang pera, ang kanyang pagmamataas ay unti-unting naglaho. Isang batang tumatakbo sa kanyang harapan ang hindi sinasadyang nahulugan ng 5 pisong barya. Walang pag-aalinlangan, inilapit ni Doña Beatriz ang kanyang paa sa barya. Pilit na tinatapakan ito upang hindi makuha ng bata. Maingat niyang kinuha ang barya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa paligid. Umaasang walang nakakita sa kanyang nakakahiyang gawain. Ang dati niyang ipinagmamalaki, ngayon ay isang hamak na pulube. Lumabas si Enzo mula sa kanyang sasakyan. Marahan niyang binuksan ang pintuan ng kotse ni Lunaria at inabot ang kanyang kamay. Tapos na ang Baguio, Isadora. Oras na para umuwi. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng init at pagmamahal. Tiningnan ni Lunaria si Enzo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang halo ng sakit at pasasalamat. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng lalaki. Ang init ng palad nito ay lumukob sa lamig ng kanyang sariling mga daliri. Hindi na ito ang malamig na paghawak ng isang kaalyado, kundi ang mainit na pagyakap ng isang taong handang samahan siya sa lahat ng kanyang paglalakbay. Isang banayad na pagtango ang kanyang ibinigay. Oras na para umuwi, hindi sa barong-barong, hindi sa mansyon ng Salcedo, kundi sa isang lugar na puno ng pag-asa at pagmamahal. Patuloy ang pag-ikot ng mundo at kasabay nito ang pagbabago sa dating mansyon ng mga Salcedo. Ang malalaking estatwa at mga simbolo ng pagmamataas ay dahan-dahang inalis. Ang mga dingding na dati ay pininturahan ng mamahaling kulay ay pininturahan ng payapang puti. Sa ibabaw ng dating pintuan ng mansyon, may isang bagong placard na isinabit. Monte Claro Hope Foundation. Hindi na ito isang palasyo ng pagmamataas, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang dumanas ng paghihirap, isang simbolo ng pag-asa at pagbangon. Isang araw, tumayo si Lunaria sa sirkulo ng malawak na lobby kung saan nakasabit ang isang engrandeng larawan ng kanyang ina, nakangiti ng payapa. Tinitigan niya ang mukha ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay at pag-asa. Sa loob ng 5 taon, hindi niya kailanman nagawa na umiyak ng totoo dahil sa matinding pagdududa at galit sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling yon, ang lahat ng pader na itinayo niya ay tuluyang gumuho. Ang mga luha ay dahan-dahang umagos mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng paglilinis, pagtanggap, at kalayaan. Ang bawat patak ay tila naghuhugas ng lahat ng pait at sakit na matagal niyang kinimkim. Naramdaman ni Lunaria ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Alam niyang si Enzo iyon. Hindi ito nagsalita. Sa halip, marahan itong inilagay ang mga braso sa kanyang baywang. Ang kanyang baba ay dahan-dahang dumapo sa balikat ng dalaga. Hindi na ito ang distansya ng isang kaibigan o kasangga, kundi ang mainit na yakap ng isang taong nagmamahal ng totoo. Hindi siya lumaban. Sa halip, lumiko siya at yumakap ng mahigpit kay Enzo, inilubog ang kanyang mukha sa dibdib nito. Hinayaan ang kanyang mga luha na bumasa sa damit ng lalaki. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang bumaba. Ang ginintuang liwanag nito ay tumagos sa mga bintana ng dating mansyon. Inangat ni Enzo ang baba ni Lunaria. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang napakalalim na pagmamahal. Pwede ko na bang mahalin ng buo ang babaeng nasa harap ko, Isadora? Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng lahat ng pag-asa at pag-ibig na matagal lang inilaan para sa kanya. Ngumiti si Lunaria. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit puno ng kagalakan. Dahan-dahan inilagay ni Enzo ang kanyang labi sa noo ni Lunaria.
Isang paghalik na puno ng respeto at pagmamahal. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang dumausdos pababa hanggang sa maramdaman ni Lunaria ang init ng labi ng lalaki sa kanyang sarili. Ang kanilang mga puso ay tila nagsama, isang pag-iisa ng dalawang kaluluwang dumanas ng sakit. Ang eksena ay dahan-dahang naglaho sa dilim, nag-iwan ng isang napakalalim na imahe ng pag-ibig at kapayapaan. Sa kabilang banda, malayo sa kapayapaan ng Monte Claro Hope Foundation, nagpapatuloy ang kanilang karma. Si Javier, na dati ay mayaman at makapangyarihan, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa pantalan. Ang kanyang katawan ay payat at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at pagsisisi. Ang bawat buhat niya ng mabibigat na karga ay tila isang pabigat sa kanyang puso, isang paalala ng kanyang mga kasalanan. Samantala, si Doña Beatriz ay nanatili sa squatter. Ang kanyang isip ay tila nawala sa alaala. Palagi siyang nakaupo sa labas ng barong-barong. Pilit na tinatawag ang pangalan ni Lunaria, pinapagluto siya ng paborito niyang adobo. Ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang isip ay nawala sa kanyang sariling mundo ng pagkalito. Nang gabing iyon, sa gitna ng malakas na pagbagsak ng ulan, isang babaeng may bitbit na sanggol. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at luha. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig sa takot, ay dahan-dahang lumapit sa pintuan ng Monte Claro Hope Foundation. Ang kanyang kamay ay nanginghinig habang dahan-dahan niyang inabot ang doorknob. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, umaasa na makahanap ng kanlungan sa lugar na yon. Ang kanyang pagdating ay tila isang paalala na ang laban para sa pag-asa ay hindi patapos. 3 taon ang lumipas at ang Monte Claro Hope Foundation ay naging isang buhay na patunay ng pagbangon at pag-asa. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nakaupo si Lunaria sa isang lamesa na puno ng mga telang may iba't ibang kulay, abala sa pagturo sa isang grupo ng mga kababaihan kung paano gumawa ng mga bagong disenyo ng damit. Ang kanyang mga mata ay rito na, hindi na naglalaman ng anumang bakas ng nakaraang pait o galit. Ang kanyang mukha ay puno ng isang payapa at nagliliwanag ng ngiti. Ang kanyang tiyan ay bilog, nagdadala ng buhay na nagpapatunay sa kanyang bagong simula kasama si Enzo. Ang bawat galaw niya ay may dalang pagmamahal at pag-asa, tila isang liwanag na gumagabay sa mga kababaihang nawala ng direksyon. Isang araw, habang siya ay nagmamaneho pauwi galing sa foundation, napansin ni Lunaria ang isang figura na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Si Javier yon, dating mayaman at makapangyarihan, na yon ay isang hamak na pulube. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at pagsisisi. Huminto si Lunaria sa hindi kalayuan, walang paghuhusga sa kanyang mga mata, walang pagtawa ng paghihigante. Sa halip, naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa kanyang puso. Inutusan niya ang kanyang driver na bumili ng mainit na kape at pagkain. "Ibigay niyo sa kanya. Huwag niyo sabihing ako ang nagbigay," utos niya. Ang kanyang tinig ay tahimik. Hindi niya nalimutan ang sakit, ngunit pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa bigat ng pot. Ito ang kanyang porma ng kapatawaran. Hindi isang paglimot, kundi isang pagtanggap sa kapayapaan sa gitna ng lahat ng sakit. Si Doña Beatriz naman ay patuloy na nanirahan sa squatter. Ang kanyang isip ay tila lumipad na. Palagi ang hinahanap si Lunaria. Pinapagluto siya ng paborito niyang sinigang. Ang kanyang mga mata ay blangko, puno ng isang matinding kawalan. Ang pagmamataas na minsan niyang ipinagmalaki ay naglaho na, napalitan ng isang patuloy na paghahanap sa isang nakaraang hindi na maibabalik. Ito ang kanyang huling presyo, isang buhay na puno ng pagkalito at paghahanap sa isang babaeng minsan niyang itinapon. Pagsapit ng dapitapon, magkasama sina Enzo at Lunaria,
na naglalakad sa tabing dagat ng Cebu. Ang init ng papalubog na araw ay yumakap sa kanilang mga katawan. Niyakap ni Enzo si Lunaria mula sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay marahang pumulupot sa bilog na tiyan ng dalaga. Inilapag ni Lunaria ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki, tinititigan ang walang hanggang pag-agos ng tubig. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, isang kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Ang tunay na hustisya, bulong niya. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng isang malalim na pagkaunawa, ay hindi ang makita silang nadudurog. Ito ay ang makita ang sarili mong buo at nagmamahal muli. Ang matuto kang patawarin ang nakaraan upang mabuhay ka ng ganap sa kasalukuyan. Ang bawat salita niya ay tila isang aral, isang paalala na ang pinakamalaking tagumpay ay ang paghahanap ng kapayapaan sa loob ng puso sa kabila ng lahat ng unos na dumaan. Ang pagmamahala niya kay Enzo ay isang patunay na matapos ang pinakamasiding bagyo, palaging may pag-asang sisikat na muling magdadala ng liwanag.